Okay. Ecclesiastes chapter 3. Sabi rito ni Haring Solomon, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Sa lahat ng bagay daw ay may kapanahunan at oras sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Ito po ba ay kinukonsider natin lahat o itong mga salitang ito na sa lahat ng bagay may panahon? Halimbawa, hindi sa lahat ng panahon si Sister Allen pwedeng manganak. Tama ba, Sister Allen? Tumigil na ang panahon na si Sister Allen ay manganak. Kaya sorry na lang, Brother June, hindi na manganganak si Sister Allen. Okay? Kung ano, ilan ba anak mo, Sister Allen? 6. Tama na yan. Pero kahit naman siguro gustuhin mo pa, lipas na panahon. Unless ikaw ay sa Sarah. There is a time. There is a season in everything and a time to every purpose under the heaven. Maraming tao nilabag ito. Alam niyo mga kasama, nung ako'y nagkakaisip na, ako'y lumalago na, mayroon akong 5-year program. I was 17 years old nang sinabi ko po, at yung ate ko, sobra ka naman, sabi niya. I was 17 years old, sabi ko, matatapos ko ang aking pag-aaral by 21 years old. Mag-aasawa ko at magpapastor ako by age 22. And it all happened. I would not say that it was the best plan. Pero I console myself. At least meron akong plano. At alam ko na I have another, from 20 years old to 30, I have 10 years na i-settle down ko ang aking sarili because I understand, lalo na sa Pilipinas, ang kalakaran, there is no more life, there is no more career after 30 years old. Mahirap na yun. Sa SM, I think 25 years old, hindi ka natatanggapin kung first time kang nag-a-apply. Now, sabi rito, a time to be born and a time to die. May oras na tayo ay ipanganganak at may oras na tayo mamamatay. And the time between birth and death, that is what we call life. Now, anong ginagawa natin sa buhay na meron tayo? Saan natin ginugugol ang buhay natin? Kaya alam niyo bilang pastor, hindi niyo siguro maintindihan, pero sana maintindihan ninyo why we are doing a lot of works for the Lord. Dahil anong gagawin natin sa ating buhay? Maghanap buhay tayo just for ourselves at wala tayong kinalaman sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag niyong isipin yung inyong kakainin. Alam ng Ama bago pa ninyo ang inyong mga pangangailangan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, just work hard. Exert every effort to make money. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoong Kristo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. May panahong may wawasakin tayo at meron ding itatatag tayo. Verse 4, a time to weep and a time to laugh. Now listen,
Meron talagang panahon na iiyak tayo. Pero meron ding panahon na tayo'y magiging masaya. Tayo'y tatawa. Kalungkot naman kung ang buhay mo puro ka na lamang kalungkutan. Kahapon, kasama ko si Luis nang may dinalaw kaming isang family. At ipinaliliwanag ko kay Luis ang maraming bagay. Alam mo, sabi ko, Luis, una kong tinuro kay Luis, sana maintindihan mo kung bakit. Kung minsan masungit ako, why I am firm. Kasi hindi po pwede na malambot tayo. Hindi tayo siseryosuhin kahit na ng ating mga anak. Dapat ka nang magalit. Bakit gabi ka na? Kung minsan, your voice, your tone and voice must vary. And then, nang dinalaw na yung pamilya, sabi ko, Luis, sana maintindihan mo. Ito, ang ganitong buhay ang aking sinisikap na huwag ninyong maranasan na ang buhay ay puro na lamang kalumbayan, kabigatan, pangangailangan. Okay lang yung pangangailangan, natural eh. Pero yung ikaw nalugmo ka, nagkapatong-patong na yung problema mo sa buhay. Eh paano hindi ka gumagawa ng matuwid? A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. May panahon na mananahimik tayo, may panahon magsasalita tayo. A time to love and a time to hate. You know, I have advanced the thought na mayroong tamang pakikipag-away. Kung halimbawa, mga kasama, in our family, someone is doing evil, mayroong tayong kapamilya, anak, kapatid, na gumagawa ng masama, that's a time for us to stand up. At kung halimbawa magkasagutan, that's fine, stand for what is right. Stand for what is time, stand for the truth. A time of war and a time of peace. Now, yamang meron pong panahon sa lahat ng bagay at oras sa bawat layunin. Anong kailangan natin? Would you please go with me to the book of 1 Chronicles chapter 12. Sana po ay maging ganito tayong lahat. Verse number 32. And of the children of Issachar, are you there? 1 Chronicles 12:32. Paki-underline nyo ito, paki-highlight ninyo. And of the children of Issachar, which were men that had understanding of times, to know what Israel ought to do, the heads of them were 200, and all their brethren were at their command. Alam niyo mga kasama, napakaraming talata mula chapter 1 hanggang dito. This is a gem na nakatago sa napakaraming pangalan na nabanggit na minsan ay hindi natin nakikita ang kagandahan kasi iniiwasan nga ito mula chapter 1, 1 Chronicles to chapter 12, iniiwasan to ng maraming mga mananampalataya. Bakit? Puro pangalan yan Pero tingnan po ninyo mga children of Issachar, yung mga kalalakihan ng children of Issachar, number 1, they had understanding of times. Merong pagkaunawa sa kapanahunan. Naiintindihan ba natin ang panahon natin ngayon? Ikaw, Earl, naiintindihan mo ba ang edad mo ngayon? Yung panahon mo ngayon sa iyong buhay. Now, that is the time. It's not the time for you to work. It's the time for you to study. And you need to study very hard. I would not suggest kung kayang pag-aralin ng mga magulang ang kanilang mga anak to just focus on their study. Pero hindi naman masama kung sabihin, Dad, Mami, tulungan ko kayo, magtatrabaho ako para may pambayad si school. Well, kung ako, sasabihin ko naman, anak, kaya ko pa naman kitang pag-aralin.
Ba't mo gusto magtrabaho? Para makatulong. Siguraduhin mo para makatulong. O baka gusto mo lamang magbarkada at pag may pera ka, mabili mo ang gusto mong bilhin. Alam niyo, dapat tayo mga magulang marunong tayong magtanong sa ating mga anak dahil ang ating mga anak, mayroong mga bata na binibilog lamang ang kanilang mga magulang if you do not know how to ask. Now, mahalaga ito, the men that had understanding of the times. Ano bang nangyayari sa atin ngayon? Halimbawa, kung ikaw si President Marcos, I hope someone would advise the President, Mr. President, do you understand our times here in the Philippines? Alam niyo, problema ng ating mga politiko, they really don't care about the national welfare. They only care about their pockets. Understanding of times. Naiintindihan ba natin ang panahon? Alam niyo kung ito'y panahon na dapat tayong magtipid. Magtipid tayo. Hindi pinipilit natin na gumasto samantalang wala ng pera ang pamilya. Understanding of time. Do you understand it? Alam niyo isang bagay lamang when I was a young boy, isang dahilan kung bakit talaga natuto ako mag-pray, una, nagkaroon ng nakulong yung uncle ko, older brother ng aking tatay, and doon ko naalala na tinipon kami ng tatay ko. Sabi niya, it's time for us to go back to God. Nag-backslide ang tatay ko. But they never talk about it. Pero that was the time na tinuruan niya kaming mag-pray. Nung ako natutong mag-pray, isa ko laging pinag-pray ang tatay ko. Dahil kay Brother June, kagaya kay Brother June, na nagbabiyahe every day. Dumadaan ka ng EDSA, Brad? Saan ka na dumadaan? Quezon Ave. Okay, kahit nasa Quezon Ave, ganun din naman yan. Parang gubat ng mga sasakyan. Parang mga walang... Ipagkwentuhan kami ni Pastor Eden kahapon. Sabi ko, kaya naman may mga nadidisgrasya. Kasi kahit sikip na talagang isisingit. Alam mo yun? Yun ba? Come on, let go. Understanding of times. Yun yung panahon. Sabi ko, pag namatay ang tatay ko, ano mangyayari, Sister Allen, pag namatay si Brother June? Ha? Ano mangyayari sa pamilya? Oh, yan ang sinasabi ko. You need to understand the times. When I was a young boy, I understood that our breadwinner is my father. And his work is very risky. Dahil ang tatay ko nagtatrabaho sa bundok, uso pa ang laging noon. Alam po ninyo, ang laging, napakataas ng accident rate sa laging. And I have to pray every day for my father. Panginoon, ingatan niyo po ang tatay ko. Isipin ninyo kung pagdating ng isang hapon, halimbawa, marinig ko na lang, ang tatay mo na disgrasya, patay. Hindi lamang yung tragedy ng kamatayan, kundi yung susunod na panahon, ang nanay ko, she was a plain housewife. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga yun. Pero she's not working. And we were 8 siblings. 8 kaming magkakapatid. Everyone goes to school at the time. Understanding the times, I must pray for my father. And every time na maalala ko ang tatay, kahit ako'y naglalaro, I would stop and I would pray, Lord, ingatan niyo po ang aking ama. Pag naintindihan natin yung panahon,
Sabi dito, sumunod about the children of Issachar, the men of Issachar, to know what Israel ought to do. Kung alam mo yung panahon, dapat mo ring malaman kung ano ang dapat mong gawin sa panahon kung nasaan ka. O halimbawa, mag-aasawa ka. Eh, may dapat pag yan baka may kainin si Saros, baka may dumi ba dyan o mga daon-daon yun? Okay. Halimbawa, si Pastor Ira, sabi ko kay Sister Mariel ng isang araw, kung sila ay nagpaplano magpakasal in a year, then si LJ should start the process sa pagpapatransfer either dito sa Holy Spirit o doon na sa Payatas dahil nandun ang kanilang ministry. It will not happen. Papakasal tayo and then doon ka lilipat. Eh buti kung maaprubahan ka ng ganun kadali. You need to prepare. You need to think, ano ang dapat kong gawin? Alam niyo mga kasama, I might be, siguro meron pa siguro akong 5 years that I can travel. Baka pagdating ng after 57, 62, siguro hanggang 65. Siguro in fact, nung kasama ko si Pastor Jun Ikban at si Pastor Sherwin, magkakasama kami at nag-drive kami ng mahaba. Sabi ko kay Pastor Jun Ikban, kay Pastor Sherwin, sabi ko, I think the time is ay dumarating na I should stop doing this. It's just risky. It is long. Sa totoo lamang, si Pastor Sherwin was wise enough. Nung nag-travel kami, 2:00 ng madaling araw dahil may speaking engagement ako ng 10 o'clock sa West Virginia from Maryland. Umalis kami ng 2:00 ng madaling araw para makasigurado kami bago mag-9 na sa West Virginia kami. Ako lang nagda-drive. Si Pastor Sherwin, hindi siya natutulog. Napapapikit na talaga ako. Ang nakakatakot, meron ngang mga bahagi na nanaginip pa ako. Sa maikling sandali na napapapikit ako, bigla na lang sumisigaw si Pastor Sherwin, "Uy, Pastor!" Pinukwentuhan ako. Binabantayan niya yung mata ko. Si Pastor Jun Ikban, ang himlay ng kanyang pagkakatulog. Pag si Jeremy o si Ira kasama ko, kahalinhinan ko, halimbawa, the last time na kami, umalis din kami ng 2:00 sa Pennsylvania, doon kami nagstay kasi kay Sonia, nasa Pennsylvania siya. Si Jeremy ang pinadrive ko sa unang bahagi, pero hindi rin ako natutulog, hindi rin ako makatulog eh. Akala ko tatapusin na ni Jeremy, pero kalagitan, mga 2 oras pa lang, sabi niya, Dad, ready na ba kayong pumalit? Kasi sa Amerika, masarap mag-drive dahil ang lalawak, ang gaganda ng kalsada. Pero sa ganda, aantukin ka, Brother Ronnie. Antukin ka talaga, Brad. Meron akong biyahe dati, galing Florida, pabalik ako ng, hindi, saan ba ako galing noon? Texas, tama. Galing ako ng Texas noon, tumigil ako ng Mississippi, pabalik na ako ng Maryland. Sa Amerika, merong energy drink, ganyan lang kalaki. Ang tawag, 5 hour. Sinubukan ko yun. Ay para kang nakasyaboy. Isipin nyo, nasa bahay na ako, nakatigil na ako. Ganun pa rin ang mata ko. Gising na gising pa rin ako. But I have to do that dahil kayo mag-isa lang. Totoo niya, nung panahong yon, galing ng Pennsylvania, bumaba ako ng Alabama, Florida, balik ng Alabama, punta ng Mississippi, punta ng Texas. Ang layo nun, mga kapatid. Nang binitawan ko yung kotse, nang nasauli ko na, parang nabunutan ako ng tinik. Salamat, Panginoon, hindi ako naplatan. Pero alam niyo magkano ang bayad ko ron? Per mile ang bayad ko doon, Brother Ron. Kinuwenta ko nga ang ginastos ko doon sa kotse na yun eh. Konti na lang, sing mahal na ng pamasahe ko papunta sa Amerika. Alam niyo,
Nung nagsimula ako sa Amerika, mahirap kasi kami ni Sister Mariel nangungutang kami para makabili ng nung nagbi-build ako ng association sa Amerika. Gastos po namin lahat. Gastos namin. Ngayon, dahil nga naging bahagi ako ng AIT for the last ilang taon na, 13 years. Pupunta ako ng Amerika, libre, nakakapagdala pa. Pero si Sister Mariel, nung una ko siyang dinala sa Amerika, hindi. Sabi ko, Pastor, we'll pay for Mariel's airfare. I just want her to be with me. Si Den, isinama namin, binayaran namin yun. Kaya sabi ko kay Joshua at kay Den, mag-raise kayo ng pamasahe. Kasi ang sinusuportahan lang lalaki, ang nakalusot lang, si Marjorie this year. Sabi ko, Pastor Steve, I want you to understand. Dadalhin ko si Jeremy and I don't want his wife to be left alone. You know the situation. Mahig si Pastor Steve. Hindi kami siningin. Pero kung sinabi ni Pastor Steve, okay, here is the amount. Here is the airfare. Babayaran namin yan. Kaya wag niyong akalain mga kasama na everything is free. Kung si Reden nakasama, libre yan. Kung na-approve si Reden this year, libre yun. Sila ni Pastor Tony. Pero babae, mga asawa, bayad po yun. Anyway, let's go back to know what Israel ought to do. Sabi ng isang mangangaral na nabasa ko, ano daw kaibahan ng knowledge? Amerikano po tatagalogin yung sinabi. Knowledge, wisdom, and discretion. Ano daw ang pinagkaiba? Kasi related yan eh. Ito yung kanyang illustration. Knowledge. Kung halimbawa, alam mo, ang knowledge, ito yung alam mo may kulangot ka sa loob ng iyong ilong. Knowledge yun. Wisdom, ang wisdom, alam mo kung kailan mo at saan mo dapat tanggalin. Alam mo ba naman, sa harap ninyo, mangungulangot ako. Tapos pipitikin ko pa, napunta pa sa ilong ni Earl. Okay? Now, that is wisdom. Ang discretion naman, matapos mong tanggalin ang laman ng iyong ilong, sa tamang lugar, sa tamang panahon, alam mo anong gagawin mo sa iyong tinanggal na laman ng iyong ilong. Anong gagawin mo sa kulangot mo? Diba? May mga bata, kinakain yan eh. Si Sister Mariel dati, may estudyante siya eh. Nahuli niya eh. Nahuli niya. Minsan, pag nanungulangot daw, sinusubo daw eh. Pagbuka ng bibig na ganyan, no? Pero nung nahuli niya, tinago pa, binantayin niya, tinago. Maya-maya, nung tinignan niya, wala na ulit, sinubo ulit. May ganyan ka bang estudyante, Sister Mariel? Okay, let us go now. Let's take a survey of the life of Abraham. So I just hope and pray, try to understand the time of your life. Well, there was a time I loved playing basketball when I was young and thin and able. Pero ngayon, may nagpayo sa akin, Brother Anthony, na mga mata, yung kinukwento kong nakalaro ko, mga 60, 70 years old. Grabe. Sabi sa akin Tim, sabi ng mga matatanda, mga Amerikano, don't stop playing. Kaya siguro sasama na ako sa Sunday maglaro. Pero pan lang, senyorito na ako maglaro. Kasi you need to move. Okay, so understand the times. Let us go now to Genesis chapter, mabilis lamang po tayo, verse number
Ang 24, inalay ni Abraham. 24, 23 muna. Na this was a sad time in the life of Abraham. Verse 23, verse 1 and 2. And Sarah was 170 and 20 years old. These were the years of the life of Sarah. So si Sarah po, ang buhay niya ay 127 years old. Now since Abraham was 10 years older, ibig sabihin, at this time, Abraham was 137 years old. Sabi rito, and Sarah died and Kirjath Arba. This is what? This is a season of mourning. Panahon ito ng pagdadalamhati. Mananatili ba yan? Alamin natin sa susunod na mga kabanata kung yung kanya bang pagdadalamhati ay nagtuloy-tuloy until he died. So namatay si Sarah. Mayroong panahon na darating talaga sa buhay natin. And hindi isang madaling panahon yan. Pero you need to prepare for that time because it will come. And then in chapter 24, look at this again. It's all about seasons and time in the life of Abraham. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Ito yung itinuro ko noong nakaraang Tuesday night na matanda na si Abraham. Gastado na siya dahil matanda na siya. Pero ito sabi, pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. In other words, sagana ang kanyang buhay. He has enough for his retirement. He has enough money for kung mayroong mga hospitalization na nung panahon yun, marami siyang pera dahil pinagpala siya ng Panginoon. Sabi ko nga kay Sister Mariel, I just hope and pray na when I am old, maranasan ko rin yung sinabi ng Bible about Abraham that the Lord had blessed Abraham in all things. Subalit, hindi iyon naging panahon para magpahingalay na lamang siya. Meron siyang gustong mangyari. Ano yon? Yung future ng kanyang anak. In verse number 2, and Abraham said unto his eldest servant of his house. By the way, chapter 24 is the longest chapter in the next maybe to, teka, tingnan ko muna ha. Because this is verse 60 up to verse 67. At I just want to be correct. Yeah, this is the longest chapter in the book of Genesis. At anong concern lang dito? Yung pag-aasawa ni Isaac ang pinag-uusapan dito. At ang amang Abraham was so involved in the selection process kung sino ang dapat mapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Have you realized that, fathers and mothers? Na yung pag-aasawa ng ating mga anak ay isang bagay na dapat involved. Listen. And I would say this, dahil isa na lang ang anak kong walang kuhan. I should be involved in the selection process. I should be involved in the decision-making of Ira sa kanyang pag-aasawa. That is the example of Abraham. And no children will ever say, ano pakialam mo, Dad? Personal na buhay ko ito. Alam niyo sa Biblia, yung biblical ideal sa pag-aasawa, the father must be involved in the selection process. The words of your father ay mayroong bigat sa pagpapasya. Yan ang ginawa dito ni Abraham. Sinabi niya kay Eliezer, mangako ka sa akin na, sabi niya rito in verse number 3, and I will make thee sure by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites among whom I dwell. Mangako ka na hindi ka kukuha ng mapapangasawa ng aking anak na mga anak ng Canaanites.
Bakit? Masasama ang mga Canaanites. Kaya yan ang kanyang ginawa. During his old age, sinigurado niya, listen, kung ang ating mga anak magkamali sa kanilang mapapangasawa, I have said this nung nuturo ako, failure in marriage is a failure from the beginning. Naalala mo yun, Earl? Sinabi ko nung isang gabi, ang kabiguan sa pag-aasawa, sa pasimula pa lang kabiguan. Bakit? Because you made a wrong choice. Or maybe you are the wrong person for that person. Alam niyo, sana magkaroon tayo ng humility. Huwag tayong masyadong nakafocus sa ating sarili. Ay, ang gusto ko, ganito siya, ganun siya. Ay, gusto ko sa ganitong panahon. Nagtanong ka ba? Ano naman masasabi ng partner mo? O would-be partner mo? Alam niyo, hindi ganun magpasya sa buhay. Hindi mo iisipin lang yung sarili mong kapakanan. Iisipin mo rin ang kapakanan ng other person. Learn to be humble in your evaluation and assessment patungkol sa iyong buhay at sa magiging future. Ask God. Read your Bible. Ask your pastor. Ask your parents. Kaya ang nakuhang mga pangasawa ni Isaac ay si Rebecca. Pagdating sa chapter 25, dito nagtapos ang pagdadalamhati ni Abraham. Verse 1. Ano nangyari? Ba't nasabing natapos na? Namatay si Sarah at the age of 137 years old si Abraham, 127 naman si Sarah. Then again, Abraham took a wife and her name was Keturah. Si Abraham, nag-asawa muli. Ang pangalan ay si Keturah. At siya pa'y nagkaanak. She bare him Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shuwa. Naka-anim pa. Si tatay, si Lolo Abraham, naka-anim pa eh. Nagtapos na ang kanyang pagdadalamhati. Hindi ko alam. Of course, sentimental ang mga tayo pag nagkakatanungan. Ewan ko kung natatanong ba si Jake ni Grace, kung mamamatay ba ako, mag-aasawa ka pa. Sige, ulaan ka ba na? Pag sumagot ka dyan, Brad, na mali sa panahon, cause pa ng away yan. Kaya ako, sagot ko dyan, ay, hindi na. Para walang away, ay, hindi na. Father Anthony, natatanong ka ba ni Sister She? Kung mag-aasawa ka pa, ano sagot mo? Ako hindi, sa sinabi, ay hindi na. Sa ngayong araw na ito, ang sagot ko hindi na. Ay, man ko lang bukas. Okay. Pero mourning should not continue. I would say, in the case of Tatay Abraham, ang mourning should stop. No? Of course, sabi ko nga sa inyo, ang problema dito, yung sentimental value. Yung mga anak, kala nyo ba madali sa amin ni Sister Mariel mag-asawa dati? Nako, mahirap. Kaya nga kami hindi agad nagpakasal kasi
we consider the children. Hindi ko naman nilabag ang kanilang damdamin. Pero on the other hand, pinagagalitan din ako ni Pastor John Henderson. Sabi niya sa akin, anong ginagawa mo? Hindi ka nag-aasawa. Ang ginagawa mo sa buhay mo, you are not doing good. Of course, may kapatid ako, sabi, huwag ka na mag-asawa, huwag ka na mag-asawa. Sabi ko naman, magaling ka pa ba sa Diyos? Sabi ng Diyos, it's not good for a man to be alone. Hindi naman sinasabi ko, Sister Marino, mag-aasawa ako. Sa ngayon, hindi. Brother Ronnie, ingatan mo si Kwan. Gusto mong lumakas si Sister Isa? Gusto mong lumakas ba? Tanungin mo siya. Kaya ka ba mag-asawa kapag namatay ka? Lalakas yun. So nag-asawa siya. Please go to Romans chapter 5. Romans chapter 5. Pwede bang mag-asawa pag nabiyudo o nabiyuda? Alin ba mas acceptable yung again, tatanong lang naman ako, sa mga Pilipino, saan mas acceptable yung biyudong nag-asawa o yung biyudang nag-asawa? Mas katanggap-tanggap. Romans chapter 7, ganito ang sabi ng Bible. Verse 1, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law, galing ni Paul, ano? Alam niya, abogado kasi si Paul. Hindi ba ninyo alam, mga kapatid, ang tungkol sa batas? Sabi niya, ako'y nagsasalita sa kanilang nakakaalam sa batas. How that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Verse 2, for the woman which hath an husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So that if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Nakita ninyo sabi ng Bible? So hanggat buhay pa ang iyong asawa, you are under the law of marriage. Pero pag namatay na ang iyong asawa, pwede ka nang mag-asawa. Pero kung buhay pa ang iyong asawa, nag-asawa ka, tatawagin kang nakikiapid. Balik ho tayo. Sa nagkaasawa pa po, ang pangalan si Keturah. And look at verse number 5. And Abraham gave all that he had unto Isaac. Ibinigay ni Abraham ang lahat ng meron siya kay Isaac. Verse 6, marami siyang anak. Meron pa siyang anak. 6 ito kay Keturah, 1 kay Hagar. Okay, so 7 besides Isaac. But unto the sons of the concubines which Abraham had, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son while he yet lived eastward unto the east country. Anong ginawa niya? Binigyan niya ng mga regalo. So hindi niya pinabayaan ang kanyang ibang mga anak. Pero pinaghiwalay niya kasi mahirap yung inggit-inggitan eh. Sa Mindanao po, ang mga ugatis ay galing ng Barbasa Antique. Nandun talaga napakaraming ugatis doon sa Barbasa. Pag nagtanong ako doon sa Emily William, hinahanap ko kung saan nakatirang mga ugatis, ang kausap ko ugatis. Pumunta kami sa isang barangay, naku, napakarami. Yung sa school, nakalagay doon, engineer, so ugatis. Kaya binibiro ako ni Pastor Tony, sabi niya, Pastor, tanungin mo yung mga nagiinuman dyan, mga ugatis din yan. Meron akong nakausap na pagtanungan, ugatis din.
Ang pumunta ng Davao nung panahon ni Quezon, that was before World War II, ang unang pumunta yung lolo ko. Hindi ko nakita ang aking lolo. Doon siya nagkapamilya, sumunod ang kanyang kuya sa Davao, pero dahil puro lalaki ang kanilang mga anak, sabi daw ng lolo ko, huwag tayong magsama, maghiwalay tayo kasi puro lalaki mga anak natin, baka mag-away-away. Punta ka ng North Cotabato. Kaya merong isang lugar sa North Cotabato, marami ding ugatis daw sa North Cotabato. Kasi ang dahilan noon para wag mag-away-away. Hindi pinabayaan ni Abraham ang kanyang mga anak. Verse 7, and these are the days of the years of Abraham's life, which he lived, 115 years. Kita ninyo? Verse 7, 175 years na buhay si Abraham. Tagal din, ano? Of course, yung panahon yon, ang mundo, hindi pa ganun ka-polluted. Wala pang mga processed food. Wala pang soft drinks nun. Walang Coke. Walang carbon monoxide masyado. Kasi wala namang mga makina na nagpo-produce ng carbon monoxide. Alam ba ninyo yung carbon monoxide? Yan po ay napaka-deadly. Noong panahon ng World War II, ang gas chamber, isang uri ng gas chamber na ginamit ni Hitler laban sa mga Hudyo, hindi siya gumamit ng cyanide. Napakasimple lamang, isang van, nilagay niya ang tambutso doon sa loob ng van, closed van, tapos ikinulong niya yung mga Hudyo, minuto lang patay. Carbon monoxide. Pero walang ganun noong unang panahon. Merong carbon dioxide, yung nanggagaling sa tao, na kailangan naman ng halaman. Sa Hida, look at verse 8, and Abraham gave up the ghost and died in good old age, an old man full of years, and was gathered to his people. Seasons of life. May panahon, a time to be born, and a time to die. Now, do you understand where you are in your life today? Alam mo ba ang panahon ng iyong buhay? Darating ang panahon, Jake, di na natin magagawa yung ginagawa natin. Isipin niyo, umalis kami rito, magpo-4:30 in the morning. At excited akong pumunta doon kina Pastor Laudi kasi excited ako na mag-minister sa buong family. Pero hindi natin nakasama Mrs. si Pastor Laudi. Yun sana ang gusto ko, maipag-pray man lamang. Mabigyan ng salita. Gusto ko lamang pong mag-ulat. Supposedly, ang gagawin namin, tutulungan maglipat, ayusin yung mga sound system, pero nakita ko ang pintura noong inupahang para maging sambahan, pink. Sabi ko kay Pastor Laudi, alam mo Pastor Laudi, pag na-i-invite ako sa mga churches mag-preach, ang una kong tinitingnan ko gaano kataas ang ceiling pag ako'y tumayo sa may pulpito. Pag masyadong mababa, parang may nakasaklob sa uluhan ko, hindi ako komportable, and I should make adjustments. Pangalawa, yung lighting, yung ilaw. Pangatlo, yung kulay sa paligid. Alam nyo bakit yan ang kulay natin? Hindi dahil gusto ko yan. Kasi yan malamig sa mata. Ano kaya kung kulay pula, kulay niyan, Jake, pula, matingkad na pula. Eh lagi kayong galit. Pastor lang ang galit, huwag kayo. Ha?
Mayroong purpose siya. Yan, alam niyo yung ganyang kulay. Malamig sa mata, pero aktibo ang isip. Kaya kinuskus pa namin. Bawal ho sa akin ang ma-expose sa alikabok, pero kaunti lang mo kami kahapon eh. Kasama ko si Jake, Pastor Eden, si Luis, tsaka si Allen. Mga bata pa yun, lalo na si Allen. Magdi-16 pa lang pala. Pero para kasing kalabaw si Allen ng katawan. Diba? Malaking bata si Allen. Sa tingin ko, mas maganda yung lugar. Mayroong roof deck. 3 story. Yung pinakamataas, pinagagamit din. Kasi mayroong sariling gate. Nasa second floor, I'm off the air. Off the air mo niya.